Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mayong buntag sa tanan. Taga palihok kog tugbaw sa mga bago. First timer. Uy, halos tanan. Taga Asaman, Mindanao. Kinsa may taga Mindanao? Kamayra. Cebu. So mostly taga Bohol. Taga Bohol ra sa ngaran. So welcome sa Office of Healing, Deliverance and Exorcism. No? Nya hinaot ko nga daghan na mo og nakatunan. Itong pipila naguna nga mga speaker, no? So gituyo nato ni nga sa buntag katikisem. Tanan, mao ginay patakaran nato diri sa office nga mo nay gihatag ni Father nga naa gid tay katikisem half day. Kay pagtudlo na nato, pag-empower nato, unsaon nato pagpanalipod ang tagsa-tagsa nato, no? Sa mga atake sa yawa. Mo na nga na importante kay katikisem, no? Mo na nga ugnay taga duol ra, taga Bohol ra nga maulahi kay ang ato ang logbook is kwaon before 10. Kwaon na siya ang logbook. So kinahanglan siya nga makatikais kay na ay experience nato sa una sa office nga pag na-appeal sa deliverance without catechism. So ang nahitabo wala mag-react sa deliverance. Pag uli sa ila kay dito man nag-react. Pangutana gyud unsaon man to ninyo kung ingana ang mahitabo simba ko. No? So mao na nga gihatagan nato gihinay-hinay nato og plaster ang tanan nga kinahanglan gyud makatikais. Importante kayong katikisem nganuman. Again, pagtudlo, pag-empower sa matag usa, unsaon paggamit sa mga pagampo nga mao unya ang atong pagpanalipod sa atong tagsa-tagsa kagalingon batok sa mga atake sa yawa. Amen. So mao nay importansya sa katikisem. Actually daghan sa akong kasinatian, daghan ko og mga na under sa ako ang pasyente naminaw lang sa katikisem ni kumpisal na ayo ang ilang balatian. So ingana ka powerful kung ang naghatag og kayuhan sa 100% nga kayuhan nga atong gipangayo, 90% ni ana atua sa pasyente. No? Kita nga nangayo sa mayong kayuhan, 90% ang atong ikatampo. Ug ang team 10% only. Mao na ang atong among pagpakatikais ninyo. Pagtudlo ninyo unsaon ang pagampo, unsaon tanan. So mao na 90% ang inyo, 10% ang sa team. Amen. Okay, so magsugod ta. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ako ang topic is all about how the devils attack, no? Unsaon unsa ning mga paagi sa pag-atake sa yawa. So maminaw ta kay aron ta masayod sa matag usa nga kita basing kita gi-atake na sa yawa, no? How the devils attack. Una sa tanan, ato unang hibaw-an nga ang faculty nga gihatag sa usa ka nga gihatag ngadto sa usa ka exorcist gikan sa iyang head chief exorcist nga mao ang obispo. Example sa tuwa diri ang faculty nga gihatag ni Bishop Abet ni Father Darwin is to exorcism, ang pagpalayas sa yawa, no? So nganong amo ning gisulti kay daghan kaayo diri sa kasinatian nato nga moingon dili mi mo uli og di mi mahikap ni Father Darwin. No? Naigikagawas mo rituyo kay mahikap ang Father. Saan ka po ipahikap? Avoid fanatism. No?
avoid fanatism. Kay once again akong balikon, ang purpose sa usa ka exorcist is to exorcise. Pagpalaya sa yawa. Kinsa may palayason kung wa ka mayawa eh. Duha lay requirements para si padre mo maka-undergo makahatag nimo sa maong deliverance. Duha ray requirements nga gusto kang atug kang ni padre. Una, ngilngig o grabe na ng imong sakit. Wheelchair na kanang stretcher na abot dire kana pwede na i-handos na mo ni father. O ikaduha, nayawaan ka, possess ka. Ato jud kang padre ana, makaadto jud kang padre. Mao na duha. So, ang atong hinumduman kanunay ang kaayuhan naa sa atoa. 90% ang atoa. Okay? So, how the devils attack. Atong hinumduman, adunay duha ka klase nga sakit, no? Natural illness ug ang preternatural illness. Unsa man kining natural illness? Mao kini mga sakit nga makita sa science, no? Adunay findings sa doktor. Anay natural illness, no? Then preternatural illness is kining mga sakit nga dili makita sa science. Walay findings sa doctors. Sige nahurot na ang tanang doktor, mga espesyalista og adto, negative ang findings. Or adunay findings apan nagkalahi-lahi na nga espesyalista ilang giatuan, walay pagkaayo ilang sakit. Naay findings pero way pagkaayo ilang sakit. Hurot na ilang kabtangan halos. Wala maayo ang mga balatian. Mao na gitawag og preternatural illness nga natural illness nga gisakyan sa preternatural illness, no? Naay findings sa doktor apan walay pagkaayo. Pagdong pa diri sa Office of Healing and Exorcism, natagan sa mga pagampo sa simbahan, nakadawat sa mga sakramento, naayo. No? Nakales. Daghan nga diri nga nahurot, grabe na gasto. Milyones na hapit ang ilang mga gasto. Pero wa mga ayo dito sa doktor. Kay ngano, gisakyan dahil sa preternatural nga mga balatian. Ang ilang natural nga balatian gisakyan sa yawa. Mao nang way pagkaayo. Paghatag sa mga sakramento ug mga pagampo na ayo. So ingana, natural illness o preternatural illness, no? So kining preternatural illness gikan ni sa kalibutan sa mga mo ni gitawag preternatural world. Kaya dunay tulo ka klase nga kalibutan. Natural world, mo ning ato ang gipuy-an karon, di material world. Ikaduha, preternatural world, kalibutan sa mga anghel, mga fallen angels, mo ni mga anghel nga mga sinilhig sa Dios. Ni supak sa Dios, nagrebelde sa Dios. The preternatural world, fallen angels ang namuyo dito. Ang ikatulo, ang supernatural world. Mao kini ang lugar ana ang mga santos ang mga anghel sa langit. Okay? Ang preternatural illness gikan sa preternatural world. So pure spirit ang namuyo dito. Fallen angels. Walay lawas, walay mga wala tanan, walay physical nga lawas. Pure spirit. So sayop nang moingon giduol na mo tambalan ba sa ingos tambalan. Ay nihubag ni yang TL kay nakatunob kuno og bata sa engkanto. So bata engkanto nga umanay lawas. Pure spirit. So ana diha nga dili tinuod ng mga anak nakabuak og mga plato og engkanto. Wala na dili na sila mga wala na mga butang kay ngano man pure spirit na ang nana dito. Okay? So ang atake sa yawa adunay duha ka klase. Ordinary attack o extraordinary attack. Manan nato ni. Ang ordinary attack through temptation. Ha? Magbantay ta. Kana day nga tintalon tagi-atake na ta si yawa na. Through temptation. Temptation is an invitation to commit sin. O gitintal na day ta, under attack na ta sa yawa. So magbantay ta. Dili, ato hinumdaman ha nga, dili sala kung tintalon ta. Mahimo ra na siyang sala kung mukumit ka, maanod ka sa maong tentasyon, nga mubuhat ka sa iyang gitintal sa imuha, no? Dili sala kung tintalon ka, anhara ka makasala kung maanod ka or mukagat ka sa maong tentasyon. Okay? Magbantay ta. Kung gitintal ta, sure na, atake siyawa na. Ampo ang gid nga na. No? Panagang daan. So, ang ikaduha nga
atake sa yawa is the ang atong gitawag og extraordinary attack, no? Ordinary attack on extraordinary attack. Ang extraordinary attack aduna usab kini duha ka klase, upat ka klase. Una, demonic obsession, demonic oppression, demonic possession, o demonic infestation. Okay. Arita sa una, demonic obsession. Kining demonic obsession is the uncontrolled negative thoughts and emotion. Matod pa diri sa handbook ni Father Sikaya, demonic obsession includes compulsions that affect the imaginations and the mind, which are blasphemous and suicidal in nature. No? So ang gitira sa yawa ani kining sa kung obsessed ka naka sa demonic obsession, ang una ang imong memory, emotion ug imong imagination, no? Emotional kayo kasagaran. Mura ba og kana bang tao nga negative kanunay ang kining panglantaw sa kinabuhi. Kana bang wala na niya makikita ang maayo nga kaugmaon kay nagapo siya sa iyang maot nga kagahapon. Ana ba? Mga traumas. Tama ra siya dito. Wala na siya maglantaw nga naa day dakong kahayag sa unahan. No? So wala na siya ang emotion. Ang yawa maayo kayo. Labi na emotional kay ka mga pagkatao. Atakihon niya. Ug asa ka week ato katirahon niya. Amo na kita pong tao nga kulang tas pagampo, sigurado gyud. Sigurado gyud. Apektuhan ta. Kinahanglan gyud nato ang pagampo, kano? Kini mga tao nga demonic obsessed, negative kanunay yung nahuna, suicidal in nature. Makabantay sa kanang mga anak, daghan kay diri kanang mga bata nga grabe negative kayuan, suicide na nang daghan ng attempt nga mag-suicide, abot diri nang react possess kana muana, no? Obsession, ubos-ubos pa ni sa possession, pero dili ni siya maagapan og sayo, mag-lead ni ngadto sa possession. No? Mga kana bang panahon nga ampo ta, sabat lagi sa rosaryo pero ang una daghan lutaw ang una, bastos kay mga una, maot kay mga una while nagsabat sa pagampo. Kana obsessed na kana. Kana bang puro negative. Bisan naka sa panahon sa pagampo, magsimba ka imong nahuna tuwa tong lubot atong singilan nang imong gisundan nga siksi kaazo. Tay kanang gisimba pod nga mura po gisugong satanas nga gabakles, guys, paghiti. Kumpiyansa sa topic gagmay mata ang laki itong likod, wa sa kibog hunter kaazo. Ay ana siya. Kung naka sa pagampo pero negative kanunay imong nahuna, maot ka gunahuna kana siya. No? Lustful thoughts, kanang mga kaulag, habitual sin. Apil na. Kanang mga sala, nga lami. Ay, kanang mga habitual sin. Kanang sala, nga lami ba? Lami, balik-balik man. Kumpisa na, pero kasunod, balik na po sa, yan na. Magbantay ta, kay, kung naa na kasi natin, simple lang kayo ni ha. Ug atong pintahon, ug atong naa na to ni. Giuran-uran na to ni kanunay. Pero atake na ta sa yawa na. Magbantay ta, labi na ini mga negative kayo nga mga panguna-una, negative nga mga kalihukan, sigurado gyud, no? Again, balikon ako, ubos pa ni demonic obsession, pero kung dili na to ni magapan, it will lead to demonic possession. Magbantay ta. So ang ikaduha nga extraordinary attack is what we call the demonic oppression. Oppression. Physical oppression, matod pa ni Father Sikaya sa iyang libro. Oppression includes burdens or afflictions that torment from the outside and which are wide-ranging and diverse in nature. This is a lesser form of extraordinary demonic attack, but if not addressed, can lead to pole positions. Mao gihapon. Oppressed ra, pero kung dili nato maagapan, it will lead to possession gihapon. Okay? So, ang oppression, aduna, kining demonic oppression, aduna po ni siya tulo kamatang nga atake. No? Day atong gitawag og physical oppression. Unsa man ni? Kini bang kato atong gisgutan ganiha, kini mga balatian nga walay pagkaayo, walay findings sa doktor, nga na.
Oh, mo na siya demonic oppression gitagaan ta og mga physical oppression. Physically, ang iyang physical nga lawas may gitira sa tao, no? Mo ni siya sakit nga walay pag mga findings so na kadindi na lang taon og adto og doktor wala gyud pagkaayo. So demonic physical oppression na siya. Ang ikaduha ang gitawag natog financial oppression. Kining financial oppression ang giatake sa yawa ang atong finances na to, financial aspect. Sigig paningkamot, saktog mga trabaho, naas gobyerno, mga seaman abroad, pero nabati gihapon nila nga murag wala sila abot. Ani, naay daghang kay kog naagian nga mga pasyente ngani. No? Sigig paningkamot, saktog mga trabaho, wala gid murag walay pagkatagbaw, walay pagkapuno na matud pa ni Brad Sherwin, mura na siya og nagsawd og tubig sa usa ka balde nga buslot. Dili mapuno. Kuwang kanunay, no? Wala financially oppressed. Relational, ang ikatulo mo ang relational oppression. Ang giatake sa yawa mao ang relasyon sa matag usa sa pamilya. Bantay ta mga igsoon, daghani ngani. Mga igsoon, gubot-gubot, no? Unya ang kasagaran ra ba ang kuan ani may hinungdan kitong juta, ilog kaptangan sa ginikanan, no? Relational oppression, gubot kanunay ug way kalinaw ang pagpuyo sa pamilya. So ang giatake sa yawa mao ang relasyon sa matag usa. Unsa to? Demonic oppression, ang tulo ka klase nga demonic oppression, physical oppression, mga sakit nga walay pagkaayo, way finding sa doktor, nya financial oppression, sige paningkamot, sakto walay trabaho, walay abot, pero ang ikatulo relational oppression ang atong relasyon sa matag usa sa pamilya mo ang giatake sa yawa. Mao na ang tulo kamatang sa demonic oppression. Ug diri ta sa tulo nga klase sa extraordinary attack, mao kini ang demonic possession. Mao na ni taas-taas na ni siya nga matang, no? Mao na ni nga gikan ni siyang na-obsessed, gikan na-oppressed, wala na agapan na lead nga to sa possession. Unsa ingon diri sa demonic possession? Possession is a state wherein demons take full control of the body of a person. They speak and act without the consent of the person, and the person later has no knowledge of what transpired while he was under their control. No? Ang yawa na mismo ang may control sa lawas sa tao. Daghan mi og mga kasinatian diri nga possess, gabi ka wild. Inighuman sa pagampo sa panahon nga maulian na siya amo pangatan-on ug nahinumdum pa ba sa ilang gipangbuhat, ngayon wala na. So ang yawa na mismo ang nagkontrol sa ilang lawas. Wala na sila kalibutan. Black na sila. No? Muna demonic possession. So, dirita sa ikaapat nga extraordinary attack mo ang demonic infestation. Sa ganito yung una, demonic obsession, demonic oppression, demonic possession. Ang ikaapat mo ang demonic infestation. Matod sa libro ni Father Sikia, infestation is when extraordinary demonic activity is centered on animal, thing, or a place. Ang kanang atong gitawag infested, infested. Ang yawa na magpuyo sa mga butang, sa mananap, ug sa lugar. Hinumdum man ni mga istorya sa una nga hadlok sa ng baya kay infested. Tauan, na siya. Na posible nga adunay mga krimen nga nahitabuan na or nay mga unresolved cases nga nahitabo na mo na nga nahimong infested, no? Muna kining nagpuyo ang yawa sa usa ka lugar. Sa usa ka mananap, numdum sa una kanang nabitoy panahon sa una nga kanang iro sa una nga pasagdan ra dili man hinikta mga iro so na kanang iro halos kada adlaw makapaak naikabaw sa nang halos kadaghan na makapatay kay nakasungag posible nga nayawaan ang mga kabaw naay nagpuyo nga yawa niya na maong mananap kanang bangis kay nga mananap nga dili makontrol sa tao posible na siya kay ang mananap baya under control na sa tao isa ka sitsit sa tag-iya na
mutuo na. Pero once nga di na mo patuo sa tag-iya, posible nga nayawaan ang mong mananap. Okay? So, kining mga butang. Okay, atong mga butang pwede manifested. Infestation. Nay mga kaso na mo dire nga matingal lang sila kay ilang suga magsiga palong walay tao, ipatanaw electrician, walay daot ang ilang lining, walay daot ang ilang suga, sipaong ilang portahan sira rag kalit, waya mo'y tawa sila kauban sa bay, walay hangin, ilang TV mo on og ila-ila ra. Infested ng mga butang. So, mo na gitawag og demonic infestation. Ang yawa na nagpuyo sa mga butang mananap og sa lugar. Okay. Pangutana. Nganong makasulod ang yawa sa tao? Diri na. Kining mga atake sa yawa makasulod sa tao tungod kay adunay gitawag nato og demonic openings. Adunay mga kumbaga purtahan sa atong kaugalingon nga naabrihan nga diha sila niagi. Okay? Demonic openings. Natay acronym ana para mabantayan nato. Acronym sa maong demonic openings. Natay gitawag og acronym nga STOP. S-T-O-P. S. Unsa man na? Nganong makasulod ang yawa sa tao tungod sa sinful lifestyle. Dili simple ha, dili simple, sinful. So, nagpuyo ang usa ka tawo sa naglunang sa sala. Correct. Bantay ta, mo na ang letter S, sinful lifestyle. Ang letter T, nagitawag nato traumatic experiences. Ang letter O, occult contaminations. So, letter P, preternatural openings. Stop. Bantayan nato ng maong stop kay mao kana ang giagian sa yawa. Nganong nisulod siya sa atong kaugalingon, sa atong pagkatao. Stop. Again, sinful lifestyle, traumatic experiences, occult contaminations, and preternatural openings. Direta sa sinful lifestyle. Daghan nga yawaan, daghan kaming mga pasyente rin na yawaan tungod sa mga daotang binuhatan, ginikanan ug mga kabataan. Nayawaan ang mga anak kay ang mga ginikanan hilig og duwa og laing team. Nangabit ang bana, labaw pong asawa nangabit. Nga sa ato pa broken family. Daghan kayo, kinsay napiktuhan ang mga anak. No? Sinful lifestyle. Daghan kayong nangayawaan, dire, nagpatabang sa office, naposes, kay, nagpuyo, naglunang sa sala, pinaagi sa pagpuyo-puyo. Walay mga kasal, mansibado, kumbaga. Ganun mong pakasal. Sulti mangyawa. Lang yawa mo sulti. Musulti ang yawa, prayer na mo, di na mo, kaming mga cases, mga case officers, inig-deliverance mo, magsigig react ng yawa, dili may pwede mo istorya sa yawa, kanang in the person sa tao nga, giwanan sa niban. Di may pwede mo istorya na, pero musurya ra nag-iya. Amo na ning lawasa, why kasal ni? Kulang sa sakramento. Grabe ka importante magtiayon kung ano anaaman diri karon kanang way mga kasal. Pagpakasal mo. Kay grabe gyud ka dako kay abro importante sa inyong kagalingon. Welcome kay ninyong yawa na. Daghan kayo na dire. Daghan nga yawaan gumikan kay nagsige gamit og contraceptions. Contraceptives. Ang yawa yapon musulti na. Natoy usa ka experience si Brad Sherwin Pakot. Nagdeliverance og usa ka babae dito sa Tagbilaran. While sige sila deliverance sa mga babae, nag-react, possess. Actual sa deliverance prayer, naglibitit.
ni alsa, nilutaw gamay ang mga babae. So, ang among buhaton basta ingana nga mag-react, maglutaw or unsa, among sabligan ng holy water. Pag sablig niya holy water sa maong biktima, was-was man ang tiya, ang kanang sinina, kay grabe ka wild, naigo sa holy water ang tiyan. Abi ninyo, unsay nakita nila sa tiyan, sa mga babae nga naigo sa holy water, naglakra-lakra ang mga gagmayng kamot sa bata diri sa tiyan. Daghan. Pilay sugilanon, pag human nilag deliverance na ulian, ilang gi-interview. Pag interview nila, tulo ka tuig day under na ang na ang kanang IUD paniya. Nagamit og IUD tulo sa katuig. Tulo ka tuig nga nagamit. Ing ana kadako sa pultahan nga inyong giabrihan kung magamit data ni ana. Kontra na sa atong panudlo sa simbahan. Nganuman, matod pa naman tay mga doktor sa office dire na matod pa nila kang paggamit og IUD dili lang duha more or less duha nga tulo ka mga bata ang nalaglag sulod sa usa ka tuig kung magamit sa maungan. Mao na nga sila ang ilang apostolado ni tabang sila namo kung naay mga cases nga ingana daghan na sila gipang-operahan libre para matangtang ang IUD. Grabe. Ang yawa mismo may masulti. Possess. Kung magbantay ta ha. Contraceptions. Abortions. Kini. Samot na. Samot na tong gibabagan pa kanito. Possess. Samot na ni gitangtang yun. Nahimo na pero gitangtang. Gipatay. Ha? Nakoy kasinatian ani. Usa ka babae nga natinga siya nga samtang nagsakit siya. Natinga ang iyang pamilya, nagsakit siya. Nasigiyaw-yaw. Pahawaan ang mga bata, gagmay, mga hugna. Mga hugna naglingkod diri daghan sa katre, tumoy sa hong katre. Pahawaan na sila. Wa man niya mo iwan ani. Pahawaan na luoy nang gihukas. Motong ang giingnan ang anak. Interview ako no. Wa ba kay ang mga senyales kay sud man sa among sa base sa among nahibal-an diri. Pag interview dili siya moy gabuhat o abortion. Usara siya sa nag-guide sa iyang amiga nga nagpa-abort. Instrument of the crimes. Dili siya mismo ha, pero siya tawag na accessories of the crime. Dili siya nagbuhat pero siya karon gyata. Siya mo gyatake. So magbantay ta. Grabe gyud. Karon sige daghan na open ang iyang psychic pod. Daghan siyang makitaan. No? So magbantay ta ini mga atake sa yawa. Ikasunod kining homosexual. Dili sala kung bayot ka, kung tomboy ka, kung naka sa third ka ng LGBT, dili sala. Anara na ka makasala kung mabuhat na ka sa mga laway nga buhat. No? Dili being homosexual is dili sala. Ang makasala ang the homosexual act ang buhat. No? Gani ang kanang mga klase sa mga tao diri sa katilingban gi-acknowledge mo natong simbahan na gina sila pero dili gina sila pwede nga kaaslon. So naana sila. So blessingan sila, tagaan sila sa mga pag-ampo pero dili gina sila pwedeng tapuon isip ba ng asawa sa sakramento sa kaminyon. Kay dako kay nang sala. Usa gina sa doorways of evil. Bago lang na ako'y kaso na dire. Nga usa ka babae nagkiglink og mga mga tumboy. Grabe. Open ang psychic ability, giharas na pud siya karon. So undergo siya nato karon. So mao na homosexual act. Bantayan nato tong mga anak nga dili ma-mislead. Oh? So mao to ang sinful lifestyle. Naglunang ta sa sala.
Mo to ang letter S. Ikaduha, traumatic, ang letter T, traumatic experiences. Tungod sa trauma nakabaton og uncontrolled negative emotions. Dili makapasaylo. Ha? Nagdumot sa iyang ginikanan gumikan sa ilang pagka-broken family. Di makapasaylo sa ilang ginikanan. Yan na. No? Garbo mo hinungdan, kining dili ta makapasaylo. Garbo man na, di ba? Pride. Nagi-saysay na brajisi ganiya. No? Daghan kay na diri. Kanang labi na ni mga bata bitaw nga makasinati og maltrato sa ginikanan, sa mga apuhan, or sa laing tao. Grabe, luoy kayo. Daghan kay may kaso na dre nga na open ang psychic mo na nag-lead sa posisyon tungod sa trauma. Amo na kita mga ginikanan sala ginato na kung may anak atong mga anak. Mo nato ma-lead ng atong mga anak. No? Dako gigay tagtulubagon sa Ginoo kung dili nato daang atong mga bata ngadto sa mga maayong dalan. No? Pantay. Traumatic experiences. So, ang ikatulo ni ini katong letter O is occult contamination. Occult kasi nagbatbat na diri ganiya. Daghan na yawaan kay contaminated kaayo ang pagtuo sa occult. Daghan patuo ba? Mga negosyante, daghan kay mga pingsoy, butang og ngamay iring dito sa kuan, baki nga gawmo mog sinsilyo, apay Santo Niño gadag bawjot, sudlag karta daghan. Kana siya mga totoo na. Pingsoy, dili na. Dili maligog Biyernes, di maligog Martes. Yan na. Na may escalipse taguan to mga buntis kay Diyan kunog mga bungi, mga kimay itong nakamot inig anak. May labot anang buwan o kanang imong giburos. Patotoo na siya. Suluban og pangbujag-bujag tong bata. Dili bujagan. Say tawag na porsilas nga puwa itom. Butangan pag naigamay kwan diri itong square nga puwa. Kontrabujag ko no. Hala. Magbalay, pasukod og albularyo. Uy, di man maayo ning dapita kanang balayan. Ato niya ihawak baboy. Aron sugot ning tag-ija ning dapita. Na. Ganja mo na, no? Tay duda ko na. Tugbaw ko na kasi na. Daghan kay na mo ginay kasagaran. Nganuman nasunod nato sa atong mga katigulangan. Unsa may giingon diri sa kuan? Giingon diri sa kining Kolosas 2:8. Nag-ingon dire, busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari ning kalibutan na apan dili di ay iya ni Kristo. Dili gikan ni Kristo, no? Gikan ra nasunod na nato sa mga pagtulunan sa mga katigulangan. Wala gina magbase sa panudlo sa simbahan. Gusto kayong patotoo ba, no? Mga lucky charms, mga sitawan ipang mga lucky charms bantay. Grabe na. Daghan kay mga kaso diriya, mga poses ang mga anak pagtan-aw usa sa mga member sa family nga na mga lucky charms. Ako no nang gisulob nga lucky charms. Pag ayaw nagtangtanga, namin nagpuyo diha. Ngiyawa mo sulti. Daghan mig makatunan diri magdugang ang among mga kahibalo diri gumikan sa revelation ra sa yawa. Sakit kay nila ng pag-ampo sa simbahan. Yayay gina silang dunggan, no? Wala ta mag-agad sa mga lucky charms ug mga unsa pa diha nga mga patutuo nga atong na sunod, no? Atong hinumduman kanunay mga igsoon nga niya dinhi karon. Nga wala ta mag-agad ni anang swerte. Nag-agad ta sa grasya ug panalangin nga gihatag nato sa Dios. Hamin kag good luck sa imong laka. Dili na mayo. God bless. God bless. Wa ta magwan sa swerte. Ang grasya ug panalangin mo'y atong giagad nga ihatag sa Ginoo nato. Ug kanus-a mo tuhop ng grasya ug panalangin nga ihatag sa Dios nato kung kita anaa pod sa estado sa grasya. Nga wala ta sa estado sa sala. God bless ha? God bless dili good luck. Di man na nato. God bless. Sumao to ang demonic openings katong stop.
Sa ganito, una is sinful lifestyle. Ikaduha, traumatic experiences. Katulo, occult contaminations. Ni ikaupat, tulo, no? Napay kaupat, preternatural openings. Arita sa kaupat, daghan kaayo kaso diri sa office nga nayawaan tungod sa kay na open ang psychic abilities o kini atong gitawag og third eye. Amo na ikaupat na letter P, preternatural openings. Usahay tulo ka paagi nga ma-open ang psychic or ang third eye. Una, by seals and consecration. Ikaduha, by usage. Ikatulo, inherited. Una, seals and consecrations. No? Mga mama ni duol og albularyo kay wa mabuntis, gapagam aron mabuntis, pahilot aron mabuntis. No? Panghidhirag lana wan kanang wan kay aron mabuntis. So mao nga na-consecrate ug mabuntis man gani ma-consecrate ang bata didto sa daotang espiritu. No? Sigig padugo during birthdays. Nganak, nig birthday padugan daghan si Renato na hasta po ko biktima ko na una. Simba nagatabid pagdugo. Kay padugo. Dili na maayo. Ha? Birthday ka na ihog manok kay butangan tong agtang ugwan. Halad-halad padugo ala. Ha? Ana. Pagpatambal sa mga tambalan, wala ta nagkuan sa mga tambalan ha. Muna timan na to, wala mi nagkundina sa mga tambalan. Gani apil sila sa mga pagampo. Kay kami nasayod nga sila mga biktima usab sa maliputong atake sa yawa. Na-deceive sila ba? Nahilo sila sa gahom nga gihatag sa yawa. Nasinunod na po na nila. O di saan po kakakuha na imong wan, tay, agikan maguni dito sa kuhan. Hinatag po sa kong apuhan. Nasunod na po na nila. Ngano mo ingon mi, pipila daghan gyud kaayo dire nga mga tambalan in town. Nga primero day taga Dawis ba katutong babae nga kuan? Dili mo to binuang mo na imong pader. Senior San Vicente Ferrer ni ang patron. Bahis kuan ya po ni Santos ni ang patron ana. Di sa to. Kasi nagpa-bless man siya Uwel. Imna lang ng Uwel, ulis niya nag-react nito Nahimong pasyente dire balik. Dili lang kana, dili lang usado tulo apan dili na maihap ka mga albularyo ang nagsurrender dire. Og diha gyud napamatud-an nila mismo nga dili iya sa Ginoo ang ilang nauptan nga mga abilidad. No? Kung natay mga balatian, ayaw mo duol ito sa mga albularyo. Duol mo sa simbahan. Pangayo mo sa sakramento. Ang simbahan, sakramento. Matuog na nabatbat ni kaniya, ang mga sakramento, kung mudawat sa sakramento, direkta ang iyang epekto na gikan sa Dios ngadto sa tao through sa mga pari nga may muhatag. Direkta ang panalangin nga gikan sa maong sakramento. Kung nasakita, doon na tayo balatian. Doon tas pari. Mangumpisal ta, magpa-anuenta. Masabi Bisaya anuent? Tanaw. Mao mo ko na itong nahuna kay hilog para ras na padung na mana. Pero atong yung tugkaron, ang hilog is pag-ayo sa mga masakiton. Kumpisal. Receive the Eucharist. Then, anointing of the sick. Kanang tulo. Kung natin balatian. Muna atong ihabit, dili na magdungdung dito. Uy, waman maadyo aning albularyo lain na pong albularyo, dugangan na pong laing espiritu. Matay di na ako kaya ni, ligon kayo ni, balain na po. Gaabot na dahang to, day tao bito ani, nag-surrender. Tanaw pa, Brad, asa man na mo? Ako ni, publishing ang Brad kailam na ako. Publishing pagkapaimo ka ng mga habak. Pagkana kayo, hindi na maayo. Matay gito siya noon. Patay siya. Di ba mo to, wala siya nga, dili gyud maayo. Mao na iingon ko nga, kining pagdugo, pag-ato sa mga tambalan, pagsulob og mga habak dili, daghan kayo na diri. Tinga, sigig, deliverance, dili man maayo ni anak. Kinsa man sakos pamilya nga gahabak. Narabay habak, mahal na, kuha. Naipoy habak na siya, kay ipadulig tambalan, bay pangtangtanga. Naulian. Mao nagsuksok diha og habak, surrender na. Hawan kay nitong lamisa. Pag surrender na ninyo, wa kinay ayo. Naaga ni minister na iwaan kinay habak.
Dako kay kuros, o dako po habak kay mukagar sa Kristo, di pa reserba. Oh, so yeah. So bantay ta. Dili maayo na pagsulobog habak. May mga palina ka man dyan, na. Yung tong oy pag-abot sinjo pagpalina, may yung tong albularyo, pagpalina og ka man dyan sa gulig kuan ana sa mga dahon pa diha. Dili na may magpaaso mo kay kanang pagpaaso kuan man na ritual man na sa simbahan. Kanang cast out man gyapon na. Oh, insenso lay gamiton. Blessed incense. Insenso lang. Pwede ta magkuan sa tuwa. Mag-cast out pinagi sa insenso. No, ikaduha, usa to sales ang consecration no. Ang ikaduha usage, no? Daghan nga yawaan diri kay nakaagi nagsigi og dula-dula ng spirit of the glass, spirit of the coins. Na pug binag-o karon. Di na maihap sa kamot kining mga kaso na mo dire nga nangayawaan mga batan-o nangayawaan gumikan aning duwa nga gitawag og ML. Grabe ng ML. Demonic kay nga duwa. Ang yawa rapod mismo mo giitugan na dire dito sulod dilibas kahi man ni pangitang opening sige man duwag ML. Di ay mo hinungdan. Usa ka prueba nganong demonic ng maong duwa. Nakabantay mo sa inyong mga bata magsigig duwag ML. Imbis buutan ng bata karon nga pagsigig duwa kahibaw ng mamalikas. Gahi nag-uli na musugot-sugoon. Dong palihog og kabo sa tubig ito kay wala ta mainom. Unsa na ma? Dong lakon na ba kay wala mo ilong agari. Unsa na lagi ma? Gahi na kay di na musugot-sugoon. Napildi bitaw siyang duwa. Tsawat pildi na hinong ko. Ginsay isang pet. Bantay ta. Demonic ginang mong duwa. Grabe gina napamatud-an diri sa ministry. Yang yawa ra po'y mutugan lagi. Di po tayo maglisod basta magampo ta ning mga pagampo sa simbahan. Ngayon naman, muyawit ganang yawa. So, ML, bantay ta. Ug tanan mga demonic games. Magbantay mo sa social media. High-tech na kayo yawa ron. Gamit ng social media, bantay ta. So, kining na-open ang psychic abilities kay gipangandoy nga ma-open. Ghost hunting, possess kay gipangandoy man. O kining ikatulo inherited. Nga open kayong psychic abilities kay labaw pod ang ilang ginikanan, apuhan open ang psychic abilities. O third eye kay albularyo. Mamarang, makaliwat ba og mga occult. So, mo na nga open pod, inherited ang ilang pagka-open ang psychic abilities. Na kining tanan nga mga openings, mga igsoon, unsaon man nato nga masumpo ni. Unsa to? Katong stop. Sinful lifestyle, traumatic experiences, occult contaminations, preternatural openings. Karon, how to stop that openings? Una, renouncement. Mangumpisal ta, i-renounce na to ang tanan. Ay prayer of renouncement pod sa mga libro nga kaning prayer book. Mangumpisal ay yung kalimot. Kung nagduol kag albularyo or unsa pa na nabuhat nimo ni tanan nga atong gipangsaysay diri, kumpisal, renounce. Atubangan sa Blessed Sacrament og naay Adoration Chapel sa inyo didto. Pangaliyas amahan nga imo nang isalikway tanan nimong mga binuhatan nga dili maayo. Una, para ma-stop ka ng maong openings, kitong mga openings kinahanglan nato nang stop na mo na nga mag-renounce ta, no? Ikaduha, do cares. Unsa nang cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist and sacraments and sacramentals, no? Katong stop nga mooy nakapasulod sa yawa, ato tong stop pinaagi sa cares. Dali ra. Timanan na to ni mga acronym ha. Kimo ni mag-guide na to. Cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments and sacramentals. No, karon. Unsa may guide nato sa confession? Letter C, confession. Katong
Gistorya ni Brad Gise ganiya, the 7 capital sins. Ano man, kay mao tong mga sala nga mo'y makapalaglag sa tao, makapa-imperno sa tao katong 7 ka mga ngilngig nga mga sala. Kay kanang atong mga salang gagmay mawa ra na kung hinimbahon ta. Dili po tong hinimbahon nga tunga-tunga na. Ito na tingkalawat na moabot. Musimba gali ta 10-15 minutes before sa misanaan na ta. No? Mangandam ta sa atong kaugalingon, magnilay-nilay ta sa atong mga sala niya ng mga mga pipila ka adlaw, ato nang katong mga gagmay natong sala ato na siyang hinumduman kay aron inig-abot sa act of contrition ato na siyang makumpisal. Mo na akto sa paghinulsol. Kung makaabot ka niya na katong mga gitawag natong venial sin mapapas na. Kamo na kompleto na to ng misa, pagsugod, entrance og sa recessional. Mo na importansya sa santos nga misa, no? Karon, confession, katong gisulti ni Brad Gise nga 7 ka mga sala mao toy guide sa confession. Kaya mga gagmay, again, ang mga binyal sin na tumawa na sa pagsige na tog simba. Karon, naapo ko ihatag ninyo nga acronym aning 7 ka mga sala. Karon dali matimanaan ba sa tong stop openings na mabugto to sa cares sa confession pod sa cares naputoy kuana na acronym. May gitawag nato og paligas. Magbantay ta sa paligas aron di ta maligas. Paligas, letter P, pride. Gisaysen to Brad Gise kaniya. Anger, letter A, kasuko. L, lust. E, envy, mga kasina. G, gluttony. Kining A, avarice or greed. Then S, sloth. Paligas. Stop. Arong may stop ang stop, maghimo taog. Sa care, sa letter C, confession, unsay atong guide? Paligas. Kanang mga ginagmay nga mga acronym mga igsoon. Kung ato nang timan-an, mo nay mamahimo na tong giya, no? Nga mamahimo tang takos paggamit sa mga pagampo sa simbahan, magkat-on sa pagpanalipod sa atong tagsa-tagsa kagalingon, batok sa mga atake sa yawa. Again, sa 100% nga kayuhan nga atong gipangita, 90% ang atoa. Ang 10% ana mo ning among pag-empower ninyo. Pagtudlo ninyo unsaon. Kung naglunang ta sa sala sa pagkakaroon, balik sa Dios. Ipahiuli nato ang tagsa-tagsa nato kagalingon diha sa Dios, no? Ibalik nato sa estado sa grasya. Okay. Once nga makasa ta, papas ang sanctifying grace nga nadawat nato pinagi sa bunyag. Kung anta, so mabalik ra na kung mangumpisal ta. Mo libre tanan, confession mo ni nagkapait nato, no? Kay naara ang mga sakramento nga mo'y makatabang nato, pero kita lang gibaya-baya lang nato. Mani, mo ni usa ka hint na po nako akong ikuan nato sa matag usa. Nga ang role sa yawa nga niya sira sa kalibutan, unsa man? Iyang ipalayo, gubon niya ang relasyon sa tao ug sa Ginoo. Gusto sa demonyo nga ipalayo ang tao gikan sa sabakan sa Ginoo. Ipalayo. Sa ato paday kung atong i-analyze, dili garantiya ang inyong mga kadato. Kung wala mo'y Ginoo. Kay daghang mga tao karon nakalimot na og Ginoo. Busy na sa pagpanarbaho. Giuna ang mga butang, gikalimtan ang tag-iya sa mga butang. Again, ang role sa yawa din sa kalibutan, gusto niyang bulagon ang relasyon sa Ginoo sa tao. Karon, busy kasi mong trabaho. Wala na kay Domingo para sa Ginoo. Sa kaoras lagi pangayo. Padato kag taman-taman, magbantay ta mga igsuon. Kay posibleng kita tabangan kasi yawa. Sige, panarbaho, tabaho diha. Padato og taman diha. Kalimtin ang Ginoo. Unsa toy role sa demonyo? Kung wa kay Ginoo, dato ka na buhong kas tanang kalibutanong butang tungod sa imong kadato apan wa kay Ginoo, posible mga igsoon nga anaa ka sa atake sa yawa. Karon hinahinay tag kuan sa atong kaugalingon. Ang amok yung ikakwan dire. Sa tanang mga kaso among nagian dire, usa ra gyud.
ang makapatabang o pasulbad sa maong kaso. Unsa man kabugat ang maong kaso. Ipahiuli nato ang matag usa kakinabuhi ngadto sa sabakan sa Dios. Pahugta nato ang atong mga pag-ampo. When God is present, the devil is absent. If you let the devil in sa imong kinabuhi, if you let the devil present, then ang Ginoo imong makalimtan. Bali-bali ra na. Amen. So hinaot nga aduna tay mga nakutlo, no, nga mga pagtulunan bahin sa mga atake sa yawa. Kay kining among gibuhat karon again akong balik-balikon mo ni magtudlo nato sa matag usa aron dili na ta mudungan ang mga albularyo ug kita na mismo ang manalipod sa atong kaugalingong pamilya. Ha? Kita'y manalipod. Ginikanan. Kitang mga ginikanan aduna kita gwan. Dako kitag otoridad sa pagpanalipod sa atong pamilya. Amen. So karon maghimo ta sa magproteksyon tadaan, renouncement, and consecration. Ato i-consecrate atong kaugalingon diha sa mahal nga Birhen. Kay unya sa palis, humanta sa prayer protection, mag-break tag kadali para sa atong paniod to. Then after unya nga launa, na anointing of senses o a blessing of sacramentals. And then balik ta alauna para sa maong blessing o sa anointing and sa deliverance process unya. Okay? So, manindog ang tanan palihog. Let us put ourselves in the presence of God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Sabat ang tanan ha. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as He will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me and all those present now and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions from any form of harassments and retaliations from all evil spirit as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Lord Jesus, please come and heal my wounded and troubled heart. I beg you to heal the torments that cause anxiety in my heart. I beg you in a particular way to heal all who are the causes of our sinfulness. I beg you to come into my life and heal me of the psychological harms that struck me in my childhood and from the injuries that they caused throughout my life. Lord Jesus, you know my burdens. I lay them all on your good shepherd's heart. I beseech you by the merits of the great open wound in your heart to heal the small ones that are in mine. Heal the pain of my memories so that nothing that has happened to me will cause me to remain in pain and anguish filled with anxiety.
Heal, O Lord, all those wounds that have been the cause of all the evil that is rooted in my life. I want to forgive all those who have offended me. Look to those inner sores that make me unable to forgive. You who came to forgive the afflicted of heart, please heal my heart. Heal, my Lord Jesus, those intimate wounds that cause me physical illness. I offer you my heart. Accept it, Lord. Purify it and give me the sentiments of your divine heart. Help me to be meek and humble. Heal me, O Lord, from the pain caused by the death of my loved ones, which is oppressing me. Grant me to regain peace and joy in the knowledge that you are the resurrection and the life. Make me an authentic witness to your resurrection, your victory over sin and death, your living presence among all men. Amen. O karon, maghimo ta sa renouncement. In the name of Jesus, kitang tanan, in the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals done by my ancestors, charms and amulets. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals done by my ancestors, charms and amulets. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals done by my ancestors, charms and amulets. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. O heart of Jesus, fountain of every blessings, I adore you, I love you, and with a lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my affliction. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessings on all that I do, and the grace of a holy death. Amen. O merciful Jesus, we consecrate ourselves today and always to your most sacred heart. Jesus, meek and humble of heart, make our hearts like unto yours. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, we consecrate to you who try to come ever closer to you. All of our being and all our love, we also consecrate to you our life, our work, our joys, our sorrows. We entrust all that we have and all that we are to your care. Our Lady and Mother, teach us to go continually to Jesus. And if we fall, help us to come back to Him by confessing our sins in the sacraments of reconciliation, which give peace to the soul. Hold us always lovingly by your hand. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence,
I fly unto you, O Virgin of Virgins, my mother. To you do I come. Before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your clemency, hear and answer me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sige. Okay, kuan, andama di ay ang inyong kuan. Diha ra sa inyong lugar, no? Ang inyong mga sacrament kanang religious objects. Kay mag-blessing daan si Father karon bunta kina sa ilakaw niyang hapon. Okay. So, gwanta sa tagamay ha. Ang tubig ray abrihan. Ang tubig ray abrihan, no? Diha ra sa inyong lugar. Agasa mo dapit.